Down, down, down. Baby, nasa bulsa ng coat ko ang pera. Ikaw na ang kumuha. Ikaw talagang Chen eh. Ano ba ang tingin mo sa akin? Aalalay ako. Pero sa sabog na ito. Haha haha. Ahahaha. Miss, pasensya na. Ipaghanda mo ako ng pampaligo. Bakit naman ako susunod sa'yo? Sige ha. May nangyari sa atin pero wala kang maalala. Balak mo bang takbuhan ang responsibilidad? Ako. May nangyari sa atin tapos. Hay. Oo. Naku naman. Ang panganay ng Ling Group, ang pinakamaganda at mayaman sa Jiangsheng. Ako na isang hamak na driver lang. Paano ako napunta sa kama niya? Boss, nandito na tayo. Ang init ng pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Hay, sadyang mabait ako. Lulubusin ko na ang pagtulong sa pagkakataong ito. Gusto mo ba ng asawa? Hay, sumpa ng peach blossom. Chen Sini. Nag-aral ka pa naman ng Taoismo. Isang maling galaw lang. Hay, nawala na ang iyong dangal. Naku, paano na ito ngayon? Nasangkot ako sa tadhana, mahirap na itong takasan. Pero may tao pala sa Jiangsheng na gumagamit ng ganitong sumpa. Ang init. Hindi pwede. Walang hiya. Sino ba ang nakaaway mo? Bakit may gumamit ng itim na mahika para saktan ka? Itim na mahika, yung sumpa ng peach blossom. Kung wala kang lalaki kagabi, siguradong patay ka na ngayon. Anong tinitingin-tingin mo tapos ka na ba? Hindi pa, hindi nakakasawang tignan ang katawan mo. Ayos na ang problema mo. Kailangan ko nang umalis para mamasada. Pagkatapos na nangyari, aalis ka na lang basta. Teka, mag-iwan ako ng pera para sa'yo. Pero mayaman ka naman, di mo na kailangan to. Oh, may 1,000,000 sa card na to. Galante ah. Pero hindi madaling kunin ang perang yan. Bukod sa 1,000,000, dadagdagan ko pa ng 5,000,000. Magpakasal tayo, payag ka ba? Ayoko nga Miss Lin, mauna na ako. Kapag umalis ka, tatawag ako ng pulis. Sasabihin ko na nagpalipas ng gabi si Miss Lin. Niligtas kita, kaya quits na tayo, okay? CJ, bye-bye. Hoy, teka. Hoy. Itong si Chen eh. Hi. Buti na lang may plano pa ako. Hello, may I-send ako ng mga litrato. Dapat nasa trending topic na yon. Kailangan lumabas ang panganay ng pamilya Lin at ang babaeng driver ng Lin. Ang balita tungkol sa isang gabing pagsasama. Ikaw talagang driver ka. Sino bang may sabi na iligtas mo ako?
Ngayon kasali ka na sa gulo. Hindi ka na makakatakas ng ganun kadali. Hoy, nabalitaan nyo na ba? Totoo ba yan? Ah, nasaan? Kuya, saan ka galing kagabi? Nakita mo ba ang trending news? Sinasabi nila nakasama mo si Miss Lin kagabi. Mukhang hindi ito stolen shot. Parang sinadya ang kamera sa kwarto. Ano ba talagang balak ng Miss Lin na yan? Pero nabalitaan ko na tinanggihan ni Miss Lin ang proposal ng anak ng pamilya Chen. Matigas na kalaban ang lalaking yon. Hindi ka kaya mapahamak. Hay, ginamit lang talaga ako ni Linxia bilang panangga. Kuya, naging laruan ka lang pala. Tumigil ka nga dyan. Chen Yuan, gising ka na ba? Si Chen Xinye, isang hamak na driver lang yan. Makakasama ang miss ng pamilya Lin. Nagpapatawa ba kayo? Sino bang maniniwala dyan? Ang pamilya Lin ay isa sa mga elite sa Jiangchen. At si Linxia ay isang tunay na mayaman na heredera. Kahit maghanap siya ng iba, hindi si Chen Xinye ang pipiliin niya. Ha. Minamaliit niyo ba ako? Alam niyo ba ang itsura ng lipstick mark sa katawan? Ipapakita ko sa inyo. Tignan niyo. Sapat na ba yan? Kita niyo na. Halika. Miss Lin, Chen Xinyi. teka, kuya, hinahanap ka ni Miss Lin. Huwag mo akong hawakan, hindi ako kilala niyan. Pagkatapos ng nangyari, hindi mo na ako kilala. Sabi na nga ba, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang sinasabi ng lalaki sa kama. Alam na ng lahat ang tungkol sa atin. Wala ka pa ring balak na panagutan ako. Namamalikmata ba ako? May nangyari na talaga sa kanila kagabi. Hindi ako makapaniwala, bakit siya pa? Ay naku, Miss Lin. Ikaw ang may gawa nun sa akin. Pero niligtas din kita. Kaya quits na tayo. Ikaw lang ang nagsabi na quits na. Ako ang masusunod. Ito lang ang ari-arian ko. Kung gusto mo, sayo na, pero ayoko ibigay eh. Sino bang may gusto sa lumang kotse na yan? Ikaw ang gusto ko. Magpakasal tayo. Ako ba ang baliw o ang mundo ang nasisiraan ng bait? Magpapakasal si Miss Lin kay Chen Xinye. Sa mabahong driver na yan. Miss Lin, isipin niyo munang mabuti, nandito naman ako. Hindi naman ako pahuhuli sa kanya. Wala akong hinihinging kapalit. Kahit apelyido mo pa ang gamitin ng anak natin. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang gusto kong pakasalan. Miss Lin, wag mo na akong pagtripan. First time ko rin yun. Mas agrabyado pa nga ako sa nangyari eh. Sa itsura at katawan kong ito, saan ako hindi bagay sa'yo? Hindi ko gusto sa babae ang masyadong agresibo. Paasa, pagkatapos na nangyari ayaw na managot. Alam na ng buong mundo. Wala na akong mukhang maihaharap. Hay naku, tama na yan. Masyadong peke ang pag-iyak mo. Gusto mo lang ng pekeng kasal. At ako ang naging kaaway ng lahat. Ako dapat ang umiiyak dito. Paano mo nalaman? Hindi naman ako ganun kabilib sa sarili ko. Magkakagusto sa akin ang isang Miss Lin. Miss Lin, hindi ako tanga. Hindi ako papayag na maging tau-tauhan lang. Sige, tama ang sinabi mo. Ako ang panganay ng pamilya Lin. Pero ang uncle ko ang may hawak ng kapangyarihan. Para lang sa isang project na bilyon ang halaga. Pinipilit niya akong ipakasal kay isang gian na walang hiya. Kaya ginawa mo akong panangga. Isang taon lang. Pagkatapos ng isang taon, maghihiwalay na tayo. Bibigyan kita ng 5 milyon. At 2% shares ng kumpanya namin. May dividendo pa taon-taon. 5 milyon, Diyos ko. Hindi ko kikitain yan sa buong buhay ko. Ang swerte ng lokong to. Pera at babae, nasa kanya na. Sinabi ko naman sa'yo, hindi pera ang habol ko. Marami akong paraan para kumita. Hindi ko kailangan ibenta ang sarili ko. Nakatira kayo ng ate mo sa isang paupahan sa bundok. Nagda-drive ka para may pampagamot siya. Hindi pa rin ba pera ang dahilan? Pinaimbestigahan mo ako. Gusto ko lang na magtulungan tayo. Hindi ako tumatanggap ng banta. Lalo na kung gagamitin mo ang ate ko.
Kung gagalawin niyo ang ate ko, ililibing ko ang buong pamilya Lin. Bakit ka nagagalit? Wala naman akong ginawa. Walang hiya, paalam. Huwag na tayong magkita. Lesiu. Kuya, may nangyari na sa inyo. Hindi ba masama kung tatanggihan mo siya? May kanya-kanya kaming rason. Mayaman siya at maganda. Hindi ka ba naakit? Makinig ka sa akin, Chen Yuan. Hindi porket maganda at mayaman ang babae, ay pwede na nilang gawin ang gusto nila. May pride din naman ako. Hahanapan ko na lang ng boyfriend si Miss Lin. Para hindi na niya ako guluhin. Sarili mo na lang ang intindihin mo. Bumiyahe ka na. Ikaw ang bumasag sa sumpa ni Linxia. Sino ka? Ang pakikipaglapit kay Linxia ay paghahanap ng kamatayan. Sinira mo pa ang formation. Isang malaking kasalanan yan. Binibigyan kita ng 1 oras para layuan si Linxia. Bakit naman malalaman mo rin? Anong nangyari, kuya? Chen Yuan. Umalis na kayo sa Jianshen. Chen Xinyi. Chen Xinyi. Anong nangyari kay Chen Yuan? Si Chen Yuan. Chen Yuan, Chen Yuan. Sabi ko naman sa'yo ipapakita ko. Kung ayaw mong mamatay, layuan mo si Linxia. Lumayas ka sa Jiangsheng. Kung hindi, ikaw na ang susunod. Ginalaw mo ang kaibigan ko, pagbabayaran mo ito. Linxia, sakto ang dating mo. Pakitignan si Chen Yuan. Saan ka pupunta, sinaktan niya ang kaibigan ko. Maghihiganti ako. Pasensya na, nadamay kayo ng dahil sa akin. Dalhin muna natin ang kaibigan mo sa ospital. Sagot ko ang lahat ng gastos. Sasamahan kita sa pag-aayos nito. Pero kailangan natin ng oras. May private investigator na akong inupahan. Tara. Yan marunong ka pala sa Feng Shui. Lene. Sino ang bumangga sa kaibigan ko? Chen Xinye, si Master Wang ang hari ng underground sa Jiangsheng. Kahit ang papa ko nirerespeto siya. Sino ka ba? Hindi mo ba alam na teritoryo ito ni Master Wang? Naglakas loob ka pang magkalat dito. Nanggugulo ka dito. Hindi ka ba takot mamatay? Nasaan ang nanakit sa kapatid ko? Lumapit ka, sasabihin ko sa'yo. Tirahin nyo. Xinye, mag-ingat ka. Aray. Aray. Hay. Ah. Ah. Hay. Ha ha ha. Ay. Ha 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 ha. Anong nangyayari sa inyo? Master Wang, Master Wang. Ang gwapo naman ng lalaking to. Gusto ko siyang pakasalan. Tara na, Aray. Ah.
Sino ang naglalakas loob na maghasik ng lagim dito? Sila po, ikaw pala. Bilib din ako at nahanap mo ang lugar na to. Sayang, hindi ka nakinig at nagpunta ka pa para mamatay. Sinabi ko na, ang gumalaw sa kaibigan ko ay dapat mamatay. Mamatay ka. Sugod. Tigil. Ay. Pwede nating pag-usapan ang problema natin. Pero ginalaw mo ang kaibigan ko. Hindi ito matatapos ng ganun lang. Ang tapang mo kapag napaluhod kita ngayon. Hindi nawang ang apelyido ko. Lenny. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Sasabihin ko na ang pamilya Zhang. Dapat ding mamatay ang pamilya Zhang. Ang pamilya Zhang na yan. Patawad, nadamay ka dahil sa akin. Boss, maawa po kayo sa akin. Kung may ipag-uutos kayo, handa akong sumunod. Mabuti kung ganun. Nasa ospital ngayon ang kapatid kong si Chen Yuan. Sagot ko ang lahat ng gastos. Sige, ilipat siya agad sa VIP room. Bigyan ng 100 square meter na bahay. Kotse na worth 300,000 at magandang asawa na matangkad. Teka, asawa. Iniligtas ko ang buhay mo. Hanapan mo ng magandang asawa ang kapatid ko. Mahirap ba yun? Hindi po mahirap. Sagot ko na. Mabuti naman. Tara. Sorry. Pero ako pa rin ang magbabayad sa ospital. Miss Lin, nahanap ko na ang tunay na may sala. Pwede mo nang ituloy ang peking kasal. Pero hindi ako interesado. Ang relasyon nating dalawa. Quits na tayo. Sana hindi na tayo magkita. Umuwi ka na, nagpunta ang mga business partner ng papa mo. Gusto nilang itigil ang lahat ng kontrata. Anong nangyari? May problema sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Hay, lubusin na ang pagtulong. Ihahatid na kita. CJ. Pa, Anak, anong nangyayari dito? magpakasal ka na kay Zhang Yan. Maayos nito ang problema ng pamilya. Uncle, hindi ko pa nga kayo sisingil sa ginawa nyo kagabi. Gusto nyo akong ipakasal kay Zhang Yan, manigas kayo. Miss Lin, anong masama sa pagpapakasal sa sir namin? Sumama ka na lang sa amin ng maayos. Bitawan niyo ako. Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Ayos ka lang ba? Sugurin niyo siya, patayin niyo. Ay. Ang galing naman niya. Aray. Boss, patawad po. Sino pang gusto sumubok? Mga walang silbi. Ikaw lang pala. Aray, Boss, suko na ako, maawa ka. Patawarin niyo na ako. Boss, mali kami. Tawagin niyo siyang boss. Siya na ang boss natin ngayon. Hello boss, layas. ayos ka lang ba? Ayos lang ang lupit niya ah. Sino pa ang maglalakas loob na apihin si Linxia? Hindi tao ang lakas niya. Iho, may girlfriend ka na ba? Ano sa tingin mo ang anak ko? Tanda, kaya lang kita iniligtas ngayon. Dahil may utang na loob ako sa inyo noon. Bayad na ako, kaya alis na ako. Bye-bye, sige na. Ay.
Chen Xinye, tungkol sa araw na to. Salamat. Maliit na bagay lang yon. Wala naman sigurong pupunta dito. Hindi ka na rin pipilitin ng uncle mo. Kaya kalimutan mo na lang ako. Bakit ba ganyan ka? Kahit hindi dahil sa kasal. Totoo naman na may nangyari sa atin, di ba? Miss Lin, kung tama ang alaala ko, ikaw ang pumatol sa akin. Gwapo naman ako at mabait. Hindi na ako naghahabol sa iyo eh. Sige na nga. Kunin mo to. Kapag nasa panganib ka, buksan mo ito. Sunugin mo ang papel sa loob. Malalaman ko kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Teka, Nakalimutan kong sabihin. May fiancé na ako, hehehe. ginagamit pa ni Chen Xinye ang fiancé para makalusot. Ate, magtiya ka muna. Sige, dahil uminom ako ng tiya mo. Ikaw na ang tanggap kong partner ni Xinye. Chen Xinye, Bumalik ka na? Bakit nandito ka? Di ba usapan natin hindi na tayo magkikita? ikaw anong ikaw? Bakit ka naninigaw? Lumuhod ka. Ate, buti na lang mahal ka niya. Tumayo ka na dyan. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Itinakda kayo para sa isa't isa. Ano pang hinihintay mo? Isa pa, napakabuting babae niya, bagay kayo. Ate, alam mo naman na kahit may nangyari sa amin. Dahil nagdesisyon akong bumaba ng bundok, kailangan kong alamin ang katotohanan. Tungkol sa nangyari sa pamilya ko noon. Chen Xinye, huwag ka nang gumawa ng dahilan. Maihiya pa naman ako. Ginusto ko naman ang nangyari kagabi. Hindi mahirap yan, ako ang masusunod dito. Ang bait mo talaga, ate. Ginagamit mo pa ang fiancé para makalusot. Hindi naman kita niloko ah. Hello, Xiao Q, papunta na. Ano, may nangyari kay Xiao Q? Ate, may problema sa pamilya ng friend ko. Kailangan ko munang umuwi. Sinye, sumama ka sa kanya ate naman eh. Xinye, sa lakad na ito, baka may malaman ka tungkol sa hinahanap mo. Tita, kamusta na po si Xiao Q? Nilibot ko na ang Jiangsheng. Maraming doktor na ang tumingin. Pero hindi nila malaman kung ano ba talaga ang sakit ni Xiao Q. Linxia, kung may mangyari kay Xiao Q, anong gagawin ko? Huwag kayong mag-alala, tita. Walang mangyayari kay Xiao Q. Chen Xinye, ang galing mo diba? Tignan mo si Xiao Q. Iligtas mo siya, dali. Sandali. Patay. Bitawan niyo ako. Ay. Ang paghigop sa enerhiya ng iba, para palakasin ang sarili. May gumagawa pa pala nito ngayon. Aray. Anong ginagawa mo? Nagliligtas ng tao. 1 oras na lang ang itatagal niya. Kung hindi ka tatabi, huwag mo akong sisihin kapag namatay siya. 1 oras na lang. May misteryosong puwersa na humihigop sa lakas ng buhay niya. Bumibilis ang paghigop ngayon. Sa loob ng 1 oras, mauubos ang lakas ng buhay niya. Anong gagawin natin? Hindi ko pa alam kung saan nanggagaling ang puwersa. Mahina ang katawan niya. Hindi ko pwedeng gamitan ng mahika agad. Ngayon, isa lang ang paraan. Anong paraan? Patayin siya. Anong ibig mong sabihin? Palalabasin kong patay na siya. Tapos obserbahan ko ang reaksyon ng puwersa para mahanap ang tunay na may sala. Chen Xinye, siguraduhin mong mapapagaling mo si Xiao Q. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Xiao Q, huwag kang gagalaw.
Hindi pwede, anong nangyari? Master, hindi na siya gumagalaw. Patay na. Sakto kung patay na. Sapat na ang naipon na enerhiya. Pwede na akong magpalakas. Siya ang pang-siyam na babaeng ipinanganak ng January 1. Pasok sa requirement. Master, ititigil ko na po ang formation. Teka, hindi ganun kadali. Kung hindi ako nagkakamali, may tumutulong sa kanya para magpanggap na patay. Nagpapanggap na patay. Kaya niyang lokohin ang Yiling formation. Tama, pinigilan mo ako kanina, Master. Ibig sabihin, gusto niyong higupin ang natitira niyang buhay. Kung ititigil natin at kulang ang enerhiya, mabibigo tayo. Uulit na naman tayo sa simula. Kaya kailangan magtagumpay ito ngayon, naiintindihan ko. Ang gumagawa nito ay siguradong nasa bahay ng babae. Pupuntahan ko siya at papatayin. Huwag kang magmadali kapag inulit ko ang formation. Mawawalan ng bisa ang pagpapanggap niya. Kapag nagtagumpay na tayo, saka natin siya patayin. CJ. Xiao Q. Kailangan na niyang mamatay ngayon. Walang makakapagligtas sa kanya. Siyempre magaling ako. Malakas yata ang master na ito. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi pa natin nakakaharap ang taong iyon. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Habulin niyo. Nandito na ako. Malalaman niyo na ngayon kung gaano ako kalakas. Ako si Chen Xinye. Ako ang kalaban na pinag-usapan niyo. Apelyidong Chen. Noong bumagsak ang pamilya Chen sa Jiangsheng, may bali-balita na nakatakas ang kaisa-isang anak nila. Ibig sabihin, ikaw ang nawawalang anak ng pamilya Chen. Tama, pero bakit? Paano niyo nalaman ang ritual ng pamilya Chen? Master Chen, hindi namin alam na nandyan ka pala. Kung alam lang namin, hindi namin gagalawin ang babaeng yon. Na, hindi talaga namin alam. Patawarin mo kami, pasensya na. Siguradong may alam kayo sa nangyari sa pamilya Chen noon. Master Chen, inutusan lang kami na atakihin ang pamilya Chen. Tungkol sa pagbagsak ng pamilya Chen noon, wala talaga kaming kinalaman dun. Kung ganun, sabihin mo sa akin. Sino ang nag-utos sa inyo na gamitin ang ritual na yon? Sino? Master. Sasabihin ko na. Ang pamilya Li, si Li Dashan ang nag-utos. Hay naku. Kapag puro kasamaan ang ginagawa, siguradong may parusang darating. Ayos ka lang ba? Nagising saglit si Xiao Q kanina. Nanlaban siya tapos nahimatay ulit pero ayos na ako. Ayos na rin siya. Nalutas ko na ang problema niya. Huwag kayong mag-alala, tita. Magigising din siya mamaya. May lamang 1 million ang card na ito. And Miss Chen, tanggapin mo ito bilang pasasalamat. Anong Amen Chen, hindi pa agising si Xiao Q. Gusto na agad kunin ang pera. Ma, strategy lang yan ng lokong to. Nagpapanggap na pagod para kaawaan natin. Huwag mong ibigay sa kanya ang pera. Sumusobra ka na siya niyan. Siya ang nagligtas sa kapatid mo. Anong tagapagligtas? Kayong mga babae lang ang naniniwala dyan. Aray, ang sakit. Aray, Bakit makati at masakit? May ginawa ka sa akin, no? patay ka sa akin. Tita, ayos na ang kapatid niya, alis na ako. Walang hiya. Sinaktan mo ako tapos alis ka lang. Lumpuhin niyo siya, tigil. Ako ang masusunod. Patayin niyo siya. Ako ang masusunod. Kunin niyo ang buhay niya. Tumigil kayo.
Xiao Q, gising ka na. Salamat naman, ma. Ayos na ako. Gising ka na nga. Bakit kuya, hindi ako namatay? Hindi mapupunta sa'yo ang pamana ng pamilya Shen. Malungkot ka ba? Minamaliit mo pa ang nagligtas sa akin. Kumanda ka sa akin. Mapapasa akin din ang pamilya Shen. Naku, salamat talaga sa'yo. Kahit nakahiga ako at hirap gumalaw. Naramdaman ko ang galing mo. Ginamitan mo ako ng matinding mahika, kung hindi dahil sa'yo. Baka nakaharap ko na si kamatayan. Wala yon. Kaibigan ka ni Lincia. Nakiusap siya sa akin na iligtas ka. Kaya siya ang pasalamatan mo. Nagpagod ka ng husto para iligtas si Xiao Q. Tapos sasabihin mo na hindi mo ako gusto. Hay. Hay naku. Tita, wala na ang sumpa sa kanya, pero nasa kanya pa rin ang swerte. Basta't ipagpatuloy niyo ang pagtulong at pag-donate. Mananatili ang swerte ng pamilya Shen ng 100 taon. Salamat sa paalala, gagawin namin yan. Ayos na ang lahat. Aalis na ako, bye-bye. Aalis na rin ako. Sige, uwi na rin ako. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Aalis ka na lang basta, malamang. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Hindi lahat ng tao katulad mong senyorita, na walang ginagawa kundi magpasarap sa buhay. Kailangan kong bumiyahe para kumita. Pambili ko ng gamot ng ate ko. Bibigyan kita ng 1,000,000, samahan mo ako. Teka, pag-isipan ko muna yan. Kasi kapag kasama kita, Araw-araw. maraming gulo ang dumarating. Sunod-sunod na problema, Chen Xinye. Ibinigay ko na sa'yo ang pinaka-iniingatan ko. Wala akong kakampi sa kumpanya. Gusto ko lang naman na tulungan mo ako. Ayokong mamasukan sa kumpanya niyo. Kahit magpaawa ka pa dyan. Kailangan kong pumunta sa event ng kumpanya namin. Nandun si Li Qian. Binabastos niya ako dahil makapangyarihan ang pamilya Li. Gusto ko sanang magpanggap kang boyfriend ko. Para tulungan akong lutasin ito. Li Qian, kilala mo ba si Li Dashan? Si Li Dashan ang tatay ni Li Qian. Bakit mo natanong? Wala lang, sige sasamahan kita sa event. Talaga, tara na. Siya ang panganay ng pamilya Lin, di ba? Iba talaga ang ganda niya sa personal. Napakaganda. Kaya pala ang anak ng pamilya Zhang. At anak ng pamilya Li ay patay na patay sa kanya. Kung makakatulong ang pamilya Lin sa Zhang, aangat agad ang estado nila. Mula second class magiging first class na. Nakakaingit naman. Sino yung lalaking kasama niya? Ngayon ko lang siya nakita. Lincia, napakaganda mo talaga. Bagay na bagay tayong dalawa, Li Qian. Ang kapal ng mukha mo. Umayos ka nga, gusto mong malaman kung gaano ako kaayos. Maghihintay ako sa hotel mamayang gabi. Doon tayo mag-usap ng masinsinan para malaman mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Huwag mo na akong guguluhin. Bukod sa akin, sino pa ang bagay sa'yo, Lincia? Ayaw mong magpakasal kay Zhang Yian, di ba? Pakasalan mo ako at matatapos ang problema mo. Bukod sa pagiging aso ng pamilya nyo, ano pang alam mong gawin? Tama, umaasa ako sa pamilya Li. Basta nagustuhan ng pamilya Li ang isang bagay, mapapasa amin yon. Lincia, pinapayuhan kita, wag mong hintayin na pilitin pa kita. Sinye, huwag kang padalos-dalos. Dahil ipinaubaya mo na sa akin ito, magtiwala ka lang. Sino ka ba? Saang basurahan ka galing? Nandiyan ka sa akin. Aba, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang kapalit ng ginawa mo. Pasensya na. Hindi pa kita kilala eh. Kaninang kamay niya ako sinampal. Gusto ko ang kamay na yan. Isang sampal lang, iyakin ka naman. Bodyguard, patayin mo siya. Putulin ang kamay at paa at itapon sa dagat.
Masusunod. Hubarin mo. Itapon sa dagat. Malas ng lalaking to, matibay ang kalaban niya. Balita ko champion sa boxing ang bodyguard na yan. Magaling siya sa Thai boxing. Kapag tumira siya, siguradong baldado ang kalaban. Sinye. Magaling yan sa Thai boxing. Baka kung anong wag kang mag-alala. Kahit anong martial arts pa yan. Wala yan sa Chinese Kung Fu. Manood ka lang. Hindi ko na kailangang gumalaw. Ipapadala na kita sa langit, mamatay ka. Ikaw, hindi ako makagalaw. Ah, Anong klaseng mahika ang ginamit mo? Mahina ka pala ang yabang mo pa. Grabe, ang lakas naman niya. Marunong siya ng mahika. Ang lupit. may ibubuga pala ang batang to. Wag, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit, binabalaan kita. Binabalaan mo ako. Palalagpasin ko na ito ngayon. Isipin mo na lang na magkaibigan na tayo. Kaibigan, hindi ka karapat-dapat. Papuntahin mo dito ang tatay mo, siya ang kakausapin ko. Wala ka talagang hiya. Buti nga sa'yo. Hello pa, tulungan mo ako. Tara na, umalis na tayo. Bakit tayo alis? Ang lakas ko kaya. Sino ba yung tinawagan niya? Kilala mo ba? Shen Xinye, hindi ko akalain na aabot sa ganito. Nabalitaan ko, laging kasama ni Li Dashan, ang isang magaling na Daoist master. Kapag dumating siya, hindi na tayo makakaalis. Umalis ka na. May oras ka pa para tumakas. Hindi ko inasahan na magiging tapat siya sa akin. Hindi sana kita idinamay sa gulong ito. Kasalanan ko ito. Mauna ka na, hindi ako gagalawin ni Litian. Ako na ang bahala dito. Walang aalis. Pa, siya yun. Tignan mo ang ginawa niya sa akin. Kailangan mo akong ipaghiganti. Ang tapang mo naman. Hulihin niyo siya. Magsorry ka sa anak ko. Pagkatapos ay ipakain sa aso. Sino kayo sa akala nyo? Wala kayong karapatang galawin siya. Hindi ko makakalimutan ang pagpatay ni Li Dashan sa pamilya Chen. Ay. Nahanap na kita. Mahal. Bata pa siya. Boss Li, bakit ka natatakot? Hindi ba't naubos na ang pamilya Chen noon? Boss Li, huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang talunin. Huhulihin ko siya para sa'yo. Iho, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at yumuko ng 200 beses sa harap ng anak ko. Baka buo pa ang katawan mo kapag namatay ka. Tanda, buhay ka pa pala. Hindi naman ako mamamatay. Hahaha. Mukhang ayaw mo sa offer ko. Hindi ako namimili. Ako ang gumagawa ng batas. Ako ang masusunod. Sugod. Ha? Pagod ka na ba? Ako naman ngayon. Ay. Master. Li Dashan, di ba gusto mo akong patayin? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ikaw din, ang yabang mo kanina. Ituloy mo. Hindi na po. Ako dapat ang lumuhod ng 200 beses sa'yo. Mali ako, patawarin niyo ako. Kanina, hinawakan mo ang kamay niya, di ba? Pumunta ka dun at humingi ng tawad. Aray. Aray, Sorry, Miss Lin. Kasalanan ko. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Maawa ka. Nakakatuwa talaga itong si Lincia.
Hulihin niyo siya. Bigong misyon. Lincia, saan ka nagpunta? Bumalik ka agad dito. Sinye, may problema sa bahay. Kailangan kong umalis. Mamatay ka sana. Makinig kayo. May pag-uusapan lang kami ng mag-amang Li. Kung wala na kayong gagawin, Pwede na kayong umalis ay, may gagawin pa pala ako sa bahay. Aalis na ako. naku, may meeting pa pala ako sa kumpanya. Alis na ako. Tara na, alis na tayo. Bilisan nyo, Lidashan. Magtuos na tayo. Bakit ba gusto mong patayin ang pamilya Li? Anong atraso namin sa'yo? Lidashan, imulat mo ang mga mata mo. Tignan mo kung sino ako. Naalala mo pa ba ang sunog 1-0 taon na ang nakakaraan? Naalala mo pa ba ang pamilya Chen na pinatay nyo? 10 taon na ang nakalipas. Tinapakan mo ang mga bangkay ng pamilya Chen para makaangat ka sa lipunan. Ikaw ang nawawalang anak ng pamilya Chen. Hindi, imposible yan. Nasunog na ang bangkay mo sa loob ng bahay. Ako si Chen Xinye. Hindi lang ako nabuhay. Isa na rin akong cultivator. Master Chen, wag mo akong patayin. Master Chen. Maawa ka. Wala akong kinalaman sa nangyari noon. Langit at lupa, igapos siya. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa akin? Ayaw mo bang makita? Tignan mo, ang mga taong pinatay mo gamit ang sarili mong mga kamay. Lidashan, inaamin mo na ba ang kasalanan mo? Hahaha. Inaamin ko na. Master Chen, mali ako, patawad. Hindi ko dapat ginalaw ang pamilya niyo. Iligtas mo ang buhay ko, hahaha. Problema niyo na yan. Teka lang. Siya lang ang may kasalanan. Huwag mo akong idamay. Ang sweet naman ng mag-amang to. Kapag nagkagipitan, laglagan na. Hindi mo ako pwedeng patayin. Labag sa batas ang pumatay. Parang awa mo na. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman ko. Buhayin mo lang ako, haha, hindi ko matatanggap yan. Dugo ang puhunan ng pera mo. Natatakot ako na baka multuhin ako kapag ginastos ko yan. Anong gagawin mo? Master Chen, patawarin mo ako. Makukulong ka kapag pinatay mo ako. Matanda na ako. Bata ka pa. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Master Chen, makinig ka. Hindi kita papatayin. Salamat, Master Chen. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Anong ginawa mo? Nagpadala lang ako ng malaking regalo. Ang taong tinamaan nito, makikita niyang nabubulok ang katawan niya unti-unti. Mamamatay siya sa sobrang lungkot at sakit. Anong sinabi mo? Bakit natatakot ka na? Kayo ngang masasama. Hindi kayo natakot nung pumatay kayo ng tao. Anong ginawa mo sa tatay ko? Masyado ng maraming kasalanan ang tatay mo. Hahabulin na siya ng mga kaluluwa. Tinulungan ko lang siya. Binuksan ko ang third eye niya. Alagaan mong mabuti ang tatay mo. Gusto mo bang buksan ko rin ang third eye mo? Para makakita ka rin ng multo. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang may gawa niyan. Patawarin mo ako. Wala akong kasalanan, ama niya yan. Nagpasarap ka sa perang galing sa tatay mo. Kaya responsibilidad mo ring pagbayaran ang utang niya. Sunog. May sunog, hahaha. Miss Lin, anong binabalak mo? Gusto ni Chen Xinye na iligtas si Lincia. Papuntahin mo siya. Sa lumang pabrika sa labas ng bayan.
Siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita. Zhang Yian. Zhang Yian. Enmu Zhang. Plano niyo ito ng uncle ko, no? Ang talino mo talaga, Xia. Yan ang gusto ko sa'yo, Pue. Mga walang hiya. Mga mababa ang uri, pakawalan niyo ako. Ang pamilya Lin. Kailangan nyo ng pera ngayon. Pwede kitang tulungan. Pero dapat may kapalit, di ba? Dapat may makuha ako. Ang kapal mo. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Alam mo, Lin Xia. Mas lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Gusto kong maging akin ka. Manigas ka, mamatay muna ako bago ako magpakasal sa'yo. Talaga, tignan mong mabuti. Lahat ng tao dito, tauhan ko. Ako ang masusunod sa gagawin ko sa'yo. Anong gagawin niyo? Anong gagawin niyo? Lumayo ka. Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Siyempre, angkinin ka kapag ginalaw mo ako. Pagbabayaran ito ng pamilya Zhang. Nakakatawa, ako ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Isang pitik ko lang, mawawala na ang pamilya Lin. Pero kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, hahayaan kong matikman mo ang sarap. Siguradong aangat ulit ang pamilya Lin. Hayop ka, Shen Yuan. Sinasabi ko sa'yo, papunta na dito si Chen Xinye. Talaga. Tignan natin kung sino ang mas mabilis sa amin. Magaling lumaban si Chen Xinye. Kapag ginalaw mo ako, hindi kanya patatawarin. Nakakatawa, sino bang lalaban sa akin? Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Magiging dahan-dahan lang ako. Sinong istorbo yan? Chen Xinye. Lesiu. Magaling ka pala. Nandito lang ako para kunin si Lin Xia. Kapag pinigilan mo ako, pasensyahan na lang tayo, kilala mo ba kung sino ako? Isipin ko lang na patayin ka. Hindi ko na kailangang kumilos. Hindi mo na makikita ang araw bukas. Teka, isipin ko muna. Ang huling taong nagsabi niyan sa akin. Baliw na ngayon. Kung ayaw mong matulad sa kanya, lumayas ka na at maglaro sa gilid. Ang lakas ng loob mo ah. Ay. Aray. Tawagin ang mga tauhan, patayin niyo ang lokong to. Hay. Ay. Ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Lumpuhin mo siya. Para hindi na siya makapanakit. Lin Xia, huwag kang gagawa ng masama. Nasa likod mo ang pamilya Lin. Kaya kong ubusin ang pamilya Lin. Nasa ganitong sitwasyon ka na, nakuha mo pang manakot. Ah. Aray. Ah. Napakasama ng ugali mo. Wala kang puso. Pareho tayong babae, bakit mo ako pinahihirapan? Hindi ka karapat dapat na tawaging babae. Hindi nyo inasahan, no? Kanina pa ako nakapagpadala ng mensahe. Ngayon, tignan natin kung sinong matapang. Magaling, Uncle Zhang, patayin mo sila. Ang lakas ng loob niyong galawin ang master ko. Iwan niyo na ang buhay niyo dito. Grabe, atat na atat silang mamatay. Ang mga taong to, Gusto talagang mamatay, tara na. Pa, nilumpo ako ng boyfriend ni Lin Xia, ano? Ginalaw ka nila. Nilumpo ka, ipapatay ko siya. Chen Xinye ang pangalan niya, sige. Papatayin ko siya agad. Chen Xinye, salamat sa pagliligtas sa akin. Wala yon, magkaibigan tayo, di ba? Okay na ang problema mo. Alis na ako. Nakakainis ka talaga. Hayaan mo na nga.
Nagmamadali kang pumunta dito, hindi ka pa kumakain, no? Tara, ililibre kita. Miss Lin, ilang beses na kitang tinanggihan. Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Aminin mo nga. Patay na patay ka na sa akin, no? Naakit mo na ako, bakit bawal ba? Isa lang akong driver. Ikaw naman ay isang mayaman na miss. Hindi tayo bagay. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa akin. Bahala ka kung kakain ka, ayoko naman manlibre. Teka lang. Nagbibiro lang ako, bakit ba ang seryoso mo? Tara na nga. Gutom na rin ako. Iba talaga ang sinasabi ng bibig mo sa laman ng puso mo. Ay nako, mahirap talagang baguhin ang nakasanayan. Ganito na talaga ako. Iba ako sa mga mayayaman na nakakasalamuha mo. Sa mataas na lipunan. Ikaw talaga. Mag-ingat ka, Lindsay. Ako na ang bahala. Marunong ka bang mag-drive, iligtas mo siya dali. Lindsay, pakiusap lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Sinye, 8. huwag kang mag-alala, magiging ayos lang si Lindsay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Uminom ka muna ng tubig at kumalma ka. 8. Iniisip ko lang. Kung napansin ko sana agad na may mali sa kotseng yon. Si Lindsay. Di sana hindi siya napahamak. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang tadhana. Pero ako dapat ang babanggain ng kotseng yon. Si Lindsay, sinalo niya para sa akin. Naisip mo na ba? Bakit ka pinrotektahan ni Lindsay? At bakit ka nasasaktan at nagsisisi ng ganito? Kayong dalawa ay may tadhanang hindi pa tapos. Matagal ko nang sinabi, nahulog na ang loob mo sa kanya pero hindi mo alam. 8. Pero kailangan ko pang ipaghiganti ang pamilya ko. Marami pa akong kailangang gawin. Ang mga bagay na iyan ay kadena na kumukulong sa puso mo. Pero kailangan mong intindihin ng mabuti. Hahad lang ba sa paghihiganti mo ang pagmamahal kay Lindsay? Naiintindihan ko na ate. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nakita mo na rin. Mabuting babae si Lindsay. Mahal ka niya. Tratuhin mo siya ng maayos mula ngayon. Huwag kang masungit sa kanya gaya ng dati. Ate, sa tingin mo ang Jiansheng. Kung mawawala ang mga masasamang pamilya, magiging mas maayos ba ang lahat? Basta ba't hindi ka gagawa ng masama? Suportado kita. Gawin mo ang nararapat. Ako na ang bahala magbantay kay Lindsay. Sige na. Dots, kumusta po ang operasyon? Tagumpay ang operasyon. Wala na siya sa panganib. Ililipat na siya sa kwarto maya-maya. Salamat, Dots. Nagpagod po kayo.
Huwag kang mag-alala. Tagumpay ang operasyon. Ligtas na siya sa panganib. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Mabuti naman, kailangan ko siyang i-check. Lumabas muna ang mga lalaki. Dito lang ako sa labas. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Sige, ayos lang ako. Iho, muntik nang hindi kayanin ng asawa mo ang operasyon. Hindi yan matatawag na ayos lang. Huwag kang magagalit ha. Bakit mo hinayaang masugatan ng ganyan ang asawa mo? Ah. Eh. Ano, ang galing ko umarte, no? Ikaw talaga, nahihilo ka lang sa dugo. Pinalabas mo pang malubha ka. Gusto mo lang magpalibre ng pagkain eh. Hindi mo kasi naiintindihan. Hintayin mo ang good news ko, sige. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Hindi naman ganun kalala ang sinabi ng doktor. Gagaling din ito makalipas ang ilang araw. Akala ko dati. Kapag nasa tabi kita, magkakaproblema ako. Pero ngayon, mukhang ako yata ang magnet ng gulo. Kalimutan na natin ang mga nangyari dati. Chen Xinyi, Tayo, itigil na natin to. Lagi na lang kitang kinukulit noon. Tinulungan mo ako ngayon. Kaya quits na tayo, wala na tayong utang sa isa't isa. bakit mo sinasabi yan? Wala lang. Sa harap ng kamatayan. Maraming bagay ang nagiging maliit na lang. Ganon din ako. Nung agaw buhay ako, maraming bagay ang naging malinaw. Hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. At wala naman tayong nararamdaman sa isa't isa. Sawa na ako sa larong ito. Kaya pakakawalan na kita. Malaya ka na. Pero Lincia, pagkatapos ng nangyari sa pamilya Li at Zhang, alam na ng lahat ang relasyon natin. Hindi ka ba natatakot? Baka wala nang manligaw sa'yo. Huwag mo nang intindihin yun. Ang tadhana ng mga anak ng mayayamang pamilya ay ang ipakasal sa iba. Wala tayong future. Medyo napagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na. CJ, nirerespeto ko ang gusto mo. Ikaw, magpahinga kang mabuti. Sasamahan na lang kita sa susunod. Chen Xinye, bakit umabot na tayo sa ganito? Ayaw mo pa ring piliin ako. Mukhang ang pagpapalaya sa'yo ang pinakamabuti para sa atin. Kuya, balita ko lalabas na ng ospital si Miss Lin. Pero hindi pa magaling ang sugat niya. Hindi mo ba siya pupuntahan? Paano mo nalaman? Hihi, secret. Tumigil ka nga, kumain ka na lang dyan, huwag kang chismoso. Ayaw niya akong makita. Kaya ayokong makigulo. Shikyu, bakit ka nandito? Chen Xinye, bakit? Bakit ang kalmado mo pa rin? Bakit?
Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang? Di ba manghula ka? Hindi mo ba nahulaan ang nangyayari sa pamilya Lin ngayon? Wala akong pakialam sa pamilya Lin. At ayoko ring manghula. Hindi mo ba talaga alam? Nagpunta si Zhang Yian sa pamilya Lin para mag-propose. Kung magpo-propose si Zhang Yian, wala na ako doon. Chen Xinye, bulag na nga ang mata mo, pati puso mo bulag din. Hindi mo ba talaga nararamdaman? Mahal na mahal ka ni Lin Xia. Siya ang nakipaghiwalay. Nirerespeto ko lang ang desisyon niya. Chen Xinye, gago ka. Bulag ka nga, wala ka talagang naramdaman. Iba ang sinasabi ng bibig ni Lin Xia sa puso niya. Sa ugali mong yan. Nakuha ka pang magustuhan ni Xiaxia, manhid. Ibig sabihin, sinadya niya yun. Naman, pakipot lang sana siya. Kaso naisip niya, lagi kayong napapahamak kapag magkasama kayo. Ayaw kanyang madamay. Pero mahal ka niya, alam mo ba yun? Alam mo ba? Tanga. Ano bang ikakapahamak ko? Agawin ko ang bride. Ha? Uncle Lin. Nandito na si Sir Zhang, hahaha. Lin Xia, mga imported na vitamins ito. At regalo para sa'yo. Maliit na sakit lang ito. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin, Sir Zhang. Iuwi mo na ang mga yan. Magiging isang pamilya na tayo. Huwag ka nang mahiya. Naku Lin Xia, magpapakasal na kayo ni Sir Zhang. Mahal na mahal ka niya. Ang swerte mo at ikaw ang pakakasalan ni Sir Zhang. Maraming babae ang nangangarap sa pwesto mo. Nilagyan niya ako ng gamot, dinukot at pinagtangkaan. Sinong nagsabi na papakasalan ko siya? Ano bang pinagsasabi mo Lin Xia? Ang yaman at negosyo ng pamilya Zhang, lamang na lamang sa'yo. Si Sir Zhang ang pinakamagandang kapalaran. Sa buhay mo. Binabalaan kita. Wala dito ang papa mo. Ayusin mo ang ugali mo. Ako ang magdedesisyon kung sino ang papakasalan ko. Huwag kayong makialam. Hay, Zhang Yian, may boyfriend na ako. Umalis ka na. ano bang pinagsasabi mo sa harap ni Sir Zhang? Kailangan mong magpakasal kay Sir Zhang ngayon din. Sir Zhang, pagpasensyahan nyo na. Nagbibiro lang si Lin Xia. Huwag niyong dibdibin hahaha, ayos lang. Asawa ko na si Lin Xia. Siyempre kailangan ko siyang intindihin. Hindi ako magagalit tama Zhang Yian. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Umalis ka na, Lin Xia. Sumusobra ka na. Lin Xia, tama na yan. Alam mo ang ginawa mo. Gusto ka pa ring pakasalan ni Sir Zhang. Dapat nga magpasalamat ka pa. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. At ang kasal na ito, makakabuti sa iyo at sa pamilya natin. Huwag niyong pakialaman ang buhay ko. Mukhang ayaw ni Emelina. Hindi niyo ba ito napag-usapan? O sadyang gusto niyo lang ipahiya ang sir namin? Nako, hindi po. Tuwang-tuwa nga ang buong pamilya namin eh. Binabalaan kita. Kung hindi, lagot ka sa akin. Pasensya na Butler Zhang.
Itong batang to, bata pa lang pasaway na. Pagpasensyahan niyo na po. Matagal nang napagkasunduan ng pamilya ang kasal na ito. Wala kang karapatang tumanggi. Kung hindi, parurusahan ka namin. Desisyon ba ng pamilya o kasakiman nyo? Gusto nyo lang kumapit sa pamilya Zhang. Kaya nyo ginawa ang kasal-kasalan na to. Wala kang modo, ganyan ba sumagot sa matanda? Hindi. Tuturuan kita ng leksyon para sa tatay mo. Anong karapatan mo? Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ako magpapakasal sa kanya. Anong ginagawa nyo? Anong petsa na nagbebenta pa rin kayo ng anak? Chen Xinyi, Anong nangyari? Patay na ba ang mga tao sa labas? Bakit nyo pinapasok ang manlolokong to? Nakapasok siya dito. Chen Xinyi, umalis ka na. Nandito ako ngayon. Para itanan ka. Walang hiya. Galing ka lang sa kung saan. Isang hamak na mahirap. Nangangarap kang makuha ang miss ng pamilya Lin. Para kang palakang nangangarap lumipad. Nanaginip ka ng gising. Mahal namin ang isa't isa ni Linxia. Sino ka ba sa tingin mo? Lene. Sa pamilya Lin ngayon, ako ang masusunod. Makapangyarihan ang pamilya Zhang. Ang ipakasal si Linxia kay Sir Zhang ay isang napakalaking karangalan. Sino ka para humarang? Makikipag-agawan ka pa kay Sir Zhang. Chen Xinye, sinasabi ko sa iyo. Sa mundong ito, pera at kapangyarihan ang hari. Anong laban mo sa akin? Marunong kang lumaban, ano ngayon? Makukuha ko pa rin ang babae mo. Pahihirapan ko siya hanggang sa gustuhin na niyang mamatay. Tumahimik kayong lahat. Ako si Linxia. Si Chen Xinyi lang ang papakasalan ko. Walang utang na loob na bata. Wala kang magagawa ngayon. Huwag mong isiping dahil matanda ka. Ay pwede mo nang gawin ang lahat. Nagawa mo pang humarang. Gusto mo bang lumpuhin kita ngayon? Si Chen Xinyi ba ang dapat mong kampihan? Nawawala na ang respeto ko sa'yo. Sasampalin kita. Sinampal mo ako. Ano ngayon? Ako si Chen Xinye at sinasabi ko sa inyo. Sino mang gumalaw ng kahit isang hibla ng buhok ni Linxia, pagbabayaran niya ito ng mahal. Linxia, ang pamilyang ganito na pera lang ang habol at walang paki sa'yo. Huwag mo nang balikan. Tara na, ako na ang bahala sa'yo. CJ, Tigil. Zhang Yian, nakalimutan na kita. Makinig kang mabuti. Babae ko na ngayon si Linxia. Layuan mo siya. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang impyerno. Chen Xinye, ang tapang mo para kalabanin ako. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Turuan niyo ng leksyon. Patayin niyo. Kayo lang pipigilan ako. Para sa akin, Zhang Yian, umaasa ka lang sa pangalan ng pamilya mo. Isa kang walang kwentang basura. Ang lakas ng loob mong maghari-harian sa harap ko. Chen Xinye, ang yabang mo. Wala kang alam. Minamaliit mo si Sir Zhang. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Sir Zhang. Tanga. Kung gagamitin mo ang kasal ng babae ko para sa sarili mo, huwag mong asahan na magiging mabait ako. Chen Xinye, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka makakaalis ng buhay ngayon. Tignan natin kung anong ipangalaban mo sa akin. Yung mga walang silbi mong bodyguard.
Nakakatawa ka. Chen Xingye, tumakas ka na. Huwag mo na akong intindihin, huwag kang mag-alala, Linsya. Basta nandito ako, walang makakagalaw sa'yo. Ikaw, anong tinutungangan nyo? Patayin niyo siya. Sagot ko ang lahat. Sugod. Ay. Kung lalaban kayo, bilisan nyo. Wala akong panahong makipaglaro sa inyo. Paanong nangyari ito? Gustong-gusto mo na talagang mamatay. Ginalaw mo ang mga tao ng pamilya Zhang. Hindi na makikita ang bangkay mo. Zhang Yian, mga basura lang ang nahanap mo. Nakakahiya ka. Kung maghahanap ka, yung marunong naman lumaban. Sinasayang mo lang ang oras ko, nakakabuwisit. Chen Xingye, humanda ka. Hindi kita patatawarin. Ikaw, saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Ako ang panganay ng pamilya Zhang. Kapag ginalaw mo ako, lagot ka sa pamilya ko. Ngayon natakot ka na. Ayokong dumihan ang kamay ko sa'yo. Chen Xingye, huwag mo siyang patayin. Siya ang tagapagmana ng pamilya Zhang. Kapag namatay siya dito, kalaban na namin ang pamilya Zhang. Katapusan na naming lahat. Chen Xingye, kapag pinatay mo siya, mas lalong lalaki ang gulo. Ay, Chen Xingye, parang awa mo na. Huwag mo lang siyang galawin. Gawin mo na ang gusto mo sa pamilya Lin. Hindi na ako hahadlang sa inyo ni Linsya. Baliw ka. Ang lakas ng loob mong saktan si Sir Zhang. Hindi ka palalagpasin ng pamilya Zhang. Kapag kumilos na ang pamilya Zhang, ubusin ka nila. Dudurogin ka nila. Kahit hindi sila pumunta, ako ang pupunta sa kanila. Ipapaalam ko sa pamilya Zhang kung ano ang mangyayari kapag ginalaw ang babae ni Chen Xingye. Hay naku. Wala kang alam. Huwag kang magyabang. Maraming eksperto ang pamilya Zhang. Hindi mo sila kaya. Sa ginawa mo sa akin ngayon, libo-libong beses kang pagbabayari ng pamilya Zhang. Lin Jinyi, ano pang hinihintay mo? Iligtas mo ako. Kapag nailigtas mo ako, pakakasalan ko si Linsya. Aangat ang pamilya niyo kasabay ng pamilya Zhang. Magpapasasa kayo sa yaman. Hanggang ngayon naangarap ka pa rin, babae ko siya. Ang sinumang magtangkang umagaw sa kanya, pagbabayaran niya. At ikaw, Lin Jinyi, para sa kapangyarihan, tinalikuran mo ang pamilya mo. Nakipagsabuatan ka sa basurang to. Nasusuka ako sa'yo. Ito ang sumpa ng 100 sakit. Ipaparamdam ko sa iyo ang 100 uri ng sakit at 100 uri ng kawalan ng pag-asa. Aray, ah. Sir Zhang, Sir Zhang. Yan ang napapala ng kumakalaban kay Chen Xingye at nagtatangkang saktan si Linsya. Baliw na. Nabaliw na si Zhang Yian. Chen Xingye, hindi ako mapapatawad ng pamilya Zhang. Ayokong madamay ka. Ayos lang yan, Linsya. Kailan ba ako hindi tumupad sa usapan? Naniniwala ako sa'yo. Tagumpay ang pagtanan.
Hello sir. Binugbog po siya. Patawad, patawad. Hindi ko na kayo sasaktan. Patawad sir. Sir. 少爷， Hello. 站住！ Tigil. 少爷， Sir, tumalon po siya sa tulay. 跳天桥了！ Chen Xinye, bagay ba ito sa'yo? Ay, Boyfriend na kita ngayon. kailangan kitang gawing super pogi, sige. 好， Ikaw ang masusunod. Kung ano ang piliin mo, yun ang pinakamaganda. Lindsay, ikaw nga. Balita ko naglayas ka. At nagtrabaho ka mag-isa. Bakit ka nagmamadaling umalis? Bakit wala ka nung reunion ng klase natin? Sino yan? Bodyguard mo, ang Baduy ha. Saan mo siya napulot? Ernest Liu, rumespeto ka naman. Boyfriend ko siya. Lindsay, boyfriend mo yan. Anong maibibigay niya sa'yo? Sports car. O mansion sa city center. Hindi naman siguro tingin-tingin lang kayo dito, di ba? Ernest Liu, hindi na bibili ng pera ang pagmamahal. Masaya ako sa piling ni Chen Xinye. Sapat na iyon. Masaya, Denny. Kapag wala ka ng pera, tignan natin kung mananatili siya sa tabi mo. Pinapayuhan kita. Maghanap ka na lang ng mayaman at makapangyarihang lalaki. Magpakasal ka na, huwag kang magsayang ng oras sa kanya. Wala kang pakialam sa relasyon namin. Huwag mo kaming diktahan. Chen Xinye, tara na. Ah! Hoy! Maganda ito. Pakirap po. Lindsay, hindi ka man lang nagtanong ng presyo. Latest model yan. Nag-iisa lang yan sa buong mall. Ang presyo niyan, hindi kaya ng sweldo mo. Baka mapahiya ka lang kapag nagpanggap kang mayaman. Miss, pakirap na po, nagmamadali kami. Sige po, madam. Ang presyo po nito ay 28 milyon. Dahil member po kayo, may discount. 255 milyon na lang po. Card po ba o cash? Ang mahal pala. 2 milyon na lang ang laman ng card ko. Madam, teka, parang hindi pala bagay sa kanya ang damit na to. Tingin muna kami ng iba. Bakit hindi mo binayaran? Sabi ko na nga ba, wala kang pambayad, nagpapanggap ka pa. Huli ka na. Kung wala kang pera, huwag kang pumunta sa ganitong lugar. Nakakahiya. Wala kang pakialam kung bibilhin ko o hindi. Sa tingin ko lang, ang damit na ito, hindi bagay sa aura ng boyfriend ko. Kaya ayoko nang bilhin. Ang galing mong magpalusot. Halata namang kulang ang laman ng card mo. Ikaw. Ay, nakalimutan ko, may boyfriend ka nga pala. Kaso mukha lang ang puhunan. Isa lang siyang palamunin na hampas lupa. Mukhang napagkamalan pa akong palamunin. Lenny,
Naghahanap ng boyfriend na mahirap. Bagay nga kayong dalawang pulubi. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Chen Xinye. Bibilhin ko to. Ay, swipe mo. Chen Xinye, hindi madaling kumita sa pagdadrive. Huwag kang magyabang para sa akin. Huwag na natin silang pansinin. Ayos lang, di ba gusto mong suotin ko ito? Bayaran mo na. Sir, ang card na ito ay unlimited black card. Kahit anong bilhin nyo dito ay may discount. Malaki ang bawas. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Susunod ako sa'yo. Wala na, ay teka, yung nandun at yung isa pa. Balutin nyo na rin yun para sa kanya. Napakaganda ng girlfriend ko. Dapat lang na maganda ang suot niya. Sige po. Sir, pakilagay na lang po ng password. Teka, isa kang hampas lupa, paano ka nagkaroon ng black card? Success ang bayad. Sir, salamat sa pagbili. Siguro galing yan sa matandang sugar daddy mo. Binigay sa'yo pang gastos. Tapos ipinagamit mo sa boyfriend mong pulubi. Para lang makapagyabang kayo, no? Tumahimik ka. Ang baho ng bunganga mo. Kung hindi ka lang babae, kanina pa kita sinampal. Ang tapang mo humanda ka. Hindi ka palalagpasin ng boyfriend ko. Hello, honey. May nanakit sa akin dito sa tindahan ng damit. Pumunta ka dito, dali. Lindsay, lagot ka sa akin. Ang boyfriend ko ay director ng Shen Group. Isa siyang mataas na opisyal. Mas mataas ang antas niya sa'yo. Kapag dumating siya, tapos kayo. Bobby, anong nangyari? Sinong nanakit sa'yo? Buti dumating ka agad. Siya ang nanakit sa akin, ipaghiganti mo ako. Puro mumurahin ang suot. Siguradong walang kwenta ang taong to. Hoy pulubi at ikaw babae. Umayos kayo kung ayaw niyong masaktan. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Bakit kami luluhod? Girlfriend mo ang nauna. Aba, may magandang babae pala dito. Sayang naman. Sumama ka lang sa pulubi. Ganito na lang. Kung ayaw mong paluhurin ko ang boyfriend mo, pumunta ka sa hotel ko mamayang gabi, uminom tayo. Kapag ginawa mo yun, palalagpasin ko ang nangyari ngayon. Ano sa tingin mo, miss? Layas. Ayaw mo pala ng maayos na usapan Pwes, wag niyo akong sisihin kung masaktan kayo. Gamit ang kapangyarihan ng Shen Group, papatalsikin ko kayo sa mall na ito. Kilos na. Sir, mukhang hindi po tama yan. Anong hindi tama? Ako ang manager ng Shen Group. Ang panganay na si Miss Shen. Nirerespeto ako kapag nagkikita kami. Kapag tumanggi ka pa, tatanggalin kita sa trabaho. Talaga ba? Bakit hindi ko alam na ganun ka pala kalakas? Zhang Jun, ganyan mo ba sirain ang pangalan ng pamilya Shen? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Miss Chen. Miss Shen, bakit kayo nandito? Nagbibiro lang po ako kanina. Huwag niyo pong seryosohin. Lesiu, kung hindi ako dumating, nasira mo na ng tuluyan ang reputasyon ng Shen Group. Si Miss Chen ay mahalagang bisita ng pamilya Shen. Ang pagbangga sa kanya ay pagbangga sa pamilya namin. Hindi ko po alam. Humingi ka ng tawad kay Miss Chen ngayon din. Kung hindi, sisipain kita paalis ng Shen Group. Opo.
Chen, patawad po. Ako po ang may kasalanan. Mabuti po kayong tao. Patawarin niyo na po ako. Pwede kong palampasin to. Pero gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad sa kanya. Dahil sa maruming bibig niya kanina. Miss, sorry na. Ang sama kasi ng tabas ng dila ko. Patawarin niyo na po ako. Pinapatawad mo na ba? Tara na, alis na tayo. Tignan mo ito, ang ganda ng bestida. Nga, wag na, ang laki na ng nagastos natin ngayong araw. Tara na. Mukhang napakahalaga ni Lindsay kay Miss Chen. Espesyal siya. Charge niyo sa akin ang damit na ito. Ibalot niyo at ibigay kay Miss Lin. Bilang paumanhin sa inasal ng tauhan ko. Baka makaabala pa sa'yo. Ay. Hindi naman, tanggapin niyo na. Chen, medyo masama ang pakiramdam ng nanay ko. Pwede po bang pakitingnan siya? Dahil napakabait ni Miss Chen. Sige, pagbibigyan kita. Miss Chen, salamat at nakarating kayo. Upo kayo. Ano po ang nararamdaman niyo? Miss Chen, parang ang bigat ng katawan ko. Tapos nahihilo ako paminsan-minsan. Pakitingnan naman ako. Ha, wala yan. Ayusin ko lang sandali. Ilang segundo lang. Diliwanag na ulit ang pakiramdam nyo. Ang galing talaga niya. Siguradong sigurado siya. Chen, ilang segundo lang talaga. Magiging okay na ang mama ko. May kailangan ba akong ihanda? Wala na. Wala na ang itim na enerhiya sa dila. Inumin nyo itong gamot, mawawala lahat ng sakit nyo. Himala, hindi na masakit ang ulo ko. Ngayon lang gumaan ang pakiramdam ko ng ganito. Sinye, isa kang tunay na manggagamot. Hahaha, syempre may bayad ang panggagamot. Deposit nyo na lang sa card ko. Kung wala na kayong kailangan, alis na ako. Sandali lang Miss Chen. Bukod sa bayad, naghanda ako ng isang mansyon para sa iyo. Sana tanggapin niyo ito. Tama lang na magbayad kayo. Pero wag na ang mga ekstrang regalo. Chen, wala namang nakatira sa mansyon na iyon. Sayang kung mababakante lang. Pwede niyo yung tirahan ni Lindsay. Isa pa, kayo ang nagligtas sa pamilya namin. Kung hindi niyo tatanggapin, makokonsensya ang mama ko. Hay. Sige na nga, tatanggapin ko na. Sayang, napakahusay niyang lalaki. Kung sana ay naging akin siya. Lanan. Amoy ng isang malakas na tao.
Mukhang nagpakita na ang pumatay sa buong pamilya Chen. Sa wakas, ang marangyang buhay ng pamilya Zhang ay galing sa dugo at buto ng pamilya Chen. Aalamin ko ang katotohanan na yung araw. Zhang Biwang. Chen Xinye, paano ka nakapasok? Tatanungin kita tungkol sa pagpatay sa pamilya Chen 0 taon na ang nakakaraan. Sino ang may kasalanan? May kinalaman ka ba dito? Chen Xinye, sinabi ko na sa'yo. Naghahanap ka lang ng kamatayan dito. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pangit ang pagkamatay mo. Isa-isa ba kayo? O sabay-sabay na? Huwag kang masyadong mayabang bata. Hindi ako bata kung hindi ako mayabang. Saka, may ibubuga naman ako kaya ako mayabang. Subukan nyo. Heto ang malupit kong teknik. Hindi maaari. Sugurin natin siya ng sabay-sabay. Impossible. Zhang Biwang, ikaw na ang sunod. Chen Xinye, wala talaga akong kinalaman dyan. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Zhang Biwang, ayaw mo talagang umamin hanggat hindi ka nasasaktan. Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, papatayin muna kita bago ang pamilya mo. Sasabihin ko na. Noon. Kasali nga ang pamilya Zhang sa nangyari sa pamilya Chen. Pero inutusan lang kami. Ginamit lang kaming sandata. Ang totoong may sala. Magsalita ka. Si Boss Daffy. Chen Xinye, parang awa mo na. Si Boss Daffy ang hanapin mo. Siya ang pumatay sa buong pamilya mo. Sino si Daffy? Anong kinalaman niya dito? Dahil ayaw makisali ng pamilya mo sa smuggling. At nagbanta pa kayong isusumbong nyo kami. Nagsuggest si Boss Daffy na ubusin ang pamilya nyo para gumanda ang buhay namin. Ang pamilya Zhang ay sunod-sunuran lang. Kaya, pinatay nyo ang buong pamilya ko ng ganun-ganun lang. Napilitan lang kami. Makapangyarihan si Boss Daffy. Kapag hindi kami sumunod, kami ang papatayin niya. Ulitin ko ang tanong. Sino si Daffy? Anong atraso namin sa kanya? Bakit niya pinatarget ang pamilya Chen? Galing sa kapital si Daffy. May backer siyang malaki. Hawak niya ang iba't ibang mapagkukunan. Hindi ko alam kung bakit niya gustong ipapatay ang pamilya mo. Inutos niya, kaya ginawa namin. Kailangan ko palang mahanap ang Daffy na to para maipaghiganti ko ng tuluyan ang pamilya ko. Zhang Biwang, isa kang mamamatay tao. Sinabi ko na lahat, Chen Xinye. Patawarin mo na ako. Patawarin. Hindi na maibabalik ang buhay. Kapag pinalampas mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Palalampasin kita. Akala mo babayad na ang utang na dugo. Buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Mamatay ka. Chen Xinye, inimbestigahan ko na si Daffy. Misteryoso siyang tao. Konti lang ang nalaman ko. Ayon sa nakuha kong impormasyon,
Malapit nang magdiwang ng ika-80 kaarawan si Daffy. Pagkakataon na ito para makapaghiganti. Kailangan kong pumunta sa handaan niya. Chen, pwede bang makiusap? Sabihin mo, Pakibantayan naman si Linxia. Chen Xinyi, bakit ganyan ka magsalita? Ang ipaghiganti ang pamilya ko ang tanging hiling ko. Pupunta ako mismo sa handaan ni Daffy para alamin ang katotohanan at ipaghiganti ang pamilya ko. Malamang, mapanganib ang lakad na ito. Kung sakaling mamatay ako. 8. Ikaw na ang bahala. Ikaw, kailangan mo ba talagang pumunta? Bumaba ako ng bundok para lang sa bagay na ito. Bilang anak ng pamilya Chen, kung hindi ko sila maipaghihiganti, wala akong kwentang tao. Bakit laging kasama ni Chen Xinyi si Miss Shen? Siya kaya ang fiancé na sinasabi niya. Mas magaling si Miss Shen kaysa sa akin. Ay, Miss Lin. Habulin mo dali. Hayaan mo na magalit na siya. Kesa naman mag-alala pa siya sa akin. Kung makakauwi pa ako ng buhay. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. 8. Ikaw na ang bahala. Sige, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. May naglakas loob pumatay sa mga tauhan ko. Sinong may gawa nito? Mga pipi ba kayo? Magsalita kayo. Sino? Boss Daffy, hindi pa namin nahahanap. Sira ang lahat ng tsetse sa pamilya Zhang. Wala kaming makitang ebidensya. Mga walang silbi, anong pakinabang nyo, tauhan? Kunin yan at ipakain sa isda. Boss Daffy, maawa ka. Mali ako, Boss Daffy. Bless you. Boss Daffy, kahit hindi namin nakita ang pumatay, nalaman namin kung sino ang nakaaway ng pamilya Zhang. Ang pangalan niya ay Chen Xinyi. Isa siyang driver. Ano? Anong pangalan niya? Chen Xinyi. Nakaaway niya ang anak ng pamilya Zhang nung isang araw. Tumalon pa sa tulay yung anak nila. Mukhang doon nagsimula ang gulo. Chen Xinyi ang batang Chen na nakatakas noon. Boss Daffy, ang Chen Xinyi na ito, ay malapit sa miss ng pamilya Lin na si Linxia. Ganun ba? Dapat ba nating dukutin ang babaeng yan? Hulihin niyo si Linxia para maunahan natin siya. Kapag hawak natin ang babae niya, wala na siyang magagawa. CJ, ang galing mo talaga. Ah, Tigil, bulag ka ba?
Bakit bawal akong pumasok? Ang mga nandito ngayon ay mga big time na bisita ni Boss Daffy. Hindi ka nababagay dito, probinsyano. Nandito ka para mamalimos ng pagkain, no? Doon ka sa likod. Hahaha, narinig mo ba yun? Ikaw ang kinakausap. Kung gusto mo ng tira-tira, pumunta ka na sa likod. Baka maunahan ka pa ng mga aso. Sabi ng lumayas ka eh. Bingi ka ba? Lenny. Ang yabang mo pa. Ako. Ako, Ikaw. kumanda ka sa akin. Walumpugi birthday ngayon ni Boss Daffy. Kailangan maging maayos ang lahat. Laoliw. Anong nangyayari? Boss, may nanggugulo. Mga kapatid. Hindi. Iho, birthday ni Boss Daffy ngayon. Nangahas kang manggulo dito. Pagod ka na bang mabuhay? Papuntahin mo dito ang amo nyo. Wala kayong karapatang kausapin ako. Pinasok ang teritoryo namin. Sinira ang birthday ni Boss. Minamaliit pa kami. Mga kapatid, patayin siya. Aray. Aray. Ay. Labas ang amo nyo. Hahaha. Nakakaaliw. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabata. Na ganyan katapang. Alam mo ba ang kapalit ng ginagawa mo? Hindi, sabihin mo nga. Noong nakaraang buwan, may kriminal na nanggulo dito. Napatay niya ang isa kong tauhan. Pinaputol ko ang mga kamay at paa niya. Giniling ko at pinakain sa aso ko. Ang sarap sa pakiramdam. Lesiu. Ano ang pangalan mo, iho? Hindi ako pumapatay ng walang pangalan. Ako si Chen Xinye. Chen Xinye, bilisan niyo ang pagkilos. Kumanda kayo. Feng Shui Reversal Formation. Yin Yang Soul Lock, nilabas mo na pala ang mga sekreto mo. Pinaghandaan mo pala talaga ako, Boss Daffy. Hahaha. Chen Xinye, may daan sa langit pero ayaw mo. Pinili mong pumasok sa impyerno. Iyan, para lang sa'yo. Gumastos ako ng malaki. Kumuha ako ng 6 na master galing sa bundok ng Qingliang. Ang ilalim ng lupa ay puno ng mga bitad. Katapusan mo na ngayon. Sa tingin mo kaya akong ikulong ng 2 formation? Anong ibig mong sabihin? Nandito ka na rin lang, huwag ka nang magtago. Lumabas ka na. Hahaha.
Matagal tayong hindi nagkita, Young Master. Ang laki mo na pala, ikaw pala yan. Isang hamak na katulong ng pamilya Chen. Nagawa mong traidorin at patayin ang mahigit 100 na miyembro ng pamilya Chen. Sa wakas, nagpakita ka rin tago. Bakit ako magtatago? Ikaw ang dapat na nagtatago. Nakaligtas ka na noon. Bakit bumalik ka pa para mamatay? Mamatay, sa tingin mo mapipigilan ako ng mga patibong mo. Nakakatawa ka. Chen Xinye, wala ka ng kawala. Ang lakas pa rin ng loob mong magyabang. Bibigyan kita ng chance, lumuhod ka. Babawasan ko ang sakit ng pagkamatay mo. Wala kang karapatang paluhurin ako. Asa ka pa natatalab sa akin yan. Nanaginip ka ng gising. Sasabihin ko sa'yo, ang mga laruang ito, hindi ko na pinaglalaruan mula nung 8 years old ako. Mamamatay ka na nga, puro kapasatsat, sugod. Sira ang langit at lupa. Wasak ang mundo. Huwag kang mag-alala, Boss Daffy. Kaming 6 ang bahala. Hindi siya makakatakas sa seal na ito, hahaha. Boss Daffy, papatayin ko siya bilang regalo sa'yo. Hahaha, ang yabang mo kanina. Sinampal mo pa ako. Ipapakita ko sa'yo ang ganti ko, ha? Gusto mo ba akong patayin? Lakasan mo. Hindi ganyan ang pagpatay. Gusto mo bang turuan kita? Formation. Gusto niyong saktan si Boss Daffy, manigas kayo. Mga kapatid, sugurin niyo. CJ. Dapat lang kayong mamatay. Aray. Aray. Halika. Chen Xinye, huwag kang tanga. Nasa kamay ko ang asawa mo. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa kanya. Kapag nabadtrip ako, ipaparit ko siya sa mga tauhan ko. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Tanda, pakawalan mo ang asawa ko. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka pa. Chen Xinye, patayin mo na lang kaya ako. Tignan natin, kung mabubuhay pa ang asawa mo kapag namatay ako. Sige, patayin mo ako. Hindi mo na siya makikita ulit. Tanda, nilalaro mo ang apoy. Tumawag kayo, mag-video call kayo. Ipapakita ko sa kanya kung paano namin paglaruan ang asawa niya. Huwag ka nang mag-abala, Boss Daffy. Nandito na ako. Lincia. Lincia. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang nandun si Xiao Q. Tinawagan niya ang ate mo para iligtas ako. Mabuti naman. Salamat, Lincia. Bakit ka nandito? Nasaan ang mga tauhan ko? Yung mga pipitsuging inutusan mo. Pinatumba ko lang sila gamit ang isang daliri. Siguro nasa kulungan na sila ngayon. Maliit na bagay lang, inabala ko pa si ate. Sayang lang ang galing mo. Sino ka? Ang lakas ng loob mong hulihin ang mga tao ko. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko. Xinye. Malinaw na ba ang lahat? Malinaw na. Siya ang utak sa lahat. Ano pang hinihintay mo? Maghiganti ka na ngayon din. Langit at lupa, araw at buwan. Anong gagawin mo? Hindi mo ba gustong humingi ng tawad? Sa mga kaluluwang pinatay mo, Tulong, tulong, huwag kang lalapit, Huwag niyo akong patayin. Tulungan niyo ako, huwag kayong lalapit, Diyos ko, hahaha, aray. Anong nangyayari sa kanya? Lumayo kayo. Patawad, mali ako, hindi ko kayo dapat sinaktan. Hindi ko kayo dapat pinatay. Patawarin niyo ako, maawa kayo. Babayaran ko ang mukha mo.
Sinira ko ang mukha mo, babayaran kita. Huwag mo kunin ang buhay ko. Babayaran kita. Baliw na siya. Tara na, umalis na tayo, bilis. Ah. Ah. Patawarin niyo ako. Ang kapalit. Ang lahat ng kasalanan ay dapat pagbayaran. Patawarin niyo ako, maawa kayo. Hahaha. Hahaha. Ha. Haha. Pa, tapos na ang paghihiganti, wala na tayong problema. Umuwi na tayo.